Sa sobrang hectic ng schedule ni Mama, ay hindi kami agad nakapunta sa lamay ni Don Julio. Pati si Terence na pilit hinahabol ang nakatokang deadline para sa kanyang leave. Gusto kong matawa sa isipin kung bakit pa kasi ito nagbigay ng special holiday, ayan tuloy at siya itong gahol sa oras. Huling araw ng lamay na kami nakarating sa mansion ng mga Sawyer, kahit nag-aalangan ay isinama ko si Mama. After all, isa pa rin naman itong Chavez. Hindi na rin niya sinabi sa asawa niyang si Sir Alfonso na ngayon ay nananatili sa Switzerland for some underground business. Kaming apat lang ang pumunta, dahil si Rizzy ang naiwan sa Casimero Wine Industry. Ang company ni Terence para tapusin ang mga hindi niya natapos. Nang makapasok ang van sa mansion, ay doon ko nakita ang napakaraming tao sa loob. Hirap din humanap ng space ang netoring ang driver, para sana may park ang sasakyan, kaya minabuti na naming bumaba na. Ngayon ay mas malinaw na sa paningin ko ang mga taong naroon, ay pawang kagaya ni Don Julio, mga batikan at sa business world na lumaki hanggang sa tumanda. Si Terence ay nasa gilid ko, habang hawak si Luna na tahimik lang na sinasabayan kami sa paglalakad. Tinahak namin ang daan sa gitna, mansion nga kung maituturing itong bahay nila Kuya Sean. Masyadong malaki at nakakalula. Maya-maya pa ay maagap kong nilingon si Mama nang maramdaman ko ang panginginig ng kamay niya, kaya pinisil ko ang mga daliri nito. Siya namang lingon niya sa gawi ko, nag-isang linya ang labi nito, animoy hindi mo ari kung anong emosyon ang ipapakita. Calm down Ma, bulong ko rito sa kapangumiti, pilit na pinapagaan ang loob niya. Marahan itong tumungo hanggang sa tuluyan na kaming makalapit. Mabilis kong nakita si Kuya Sean na naroon sa harapan kausap sina Zed. Nangunot pa ang noo ko sa natantong iyon, kaya si Terence naman ang binalingan ko. Diretso lang ang tingin nito, hindi na nga siya nagulat nang makita si Zed o kahit si Kuya Sean. Oo nga pala, magkasosyo ang mga ito sa kani-kanilang business company. Tumikim ako upang sandaling kunin ang kanilang atensyon. Condolence po Kuya Inson. Sambit ko sa kapa ito niyakap sa likuran, dahilan para magulat siya. Kalaunan ng makabawi ay hinarap ako nito. It's been a long time, huli kong kita sa kanya ay nasa wheelchair pa siya, at kasama si Shamsi. Kaya nakakapanibago at wala sa tabi niya si Shamsi, kung kailan mas kailangan ng masasandalan ni Kuya Sean. Siguro rin ay may dahilan kung bakit sila nagkalayo, hindi ko naman alam ang kwento, kaya kibot na lamang ang balikat ko. It's fine, we'll be fine. Dad is okay now up there, aniya sa paos na boses, hindi na magawang maitago ang lungkot pati na rin sa pareho niyang mata. Wait, bulalas ng isang babae, kaya nilingon ko ito. Hindi na ako nagtaka nang makita si Hattie, since nariyan naman si Zed. Hawak nito ang braso ni Kuya Sean, habang maang kaming tinitingnan, animoy gulat at naguguluhan. Oh, narito ka pala Hattie, tanging nasambit ko. Maging ako naguguluhan sa inaakto nito. Paanong nangyari na close rin sila ni Kuya Sean na nagagawa niyang hawakan ito, gayong narito ang presensya ni Zed. Bahagya akong napanguso, kapag kwan ay hindi na rin pinagtuunan ng pansin iyon. Let me clarify something. Magpinsan kayo, si Hattie pa rin na itinuro pa kaming dalawa ni Kuya Sean. Oo, bakit? Sagot ko na naging dahilan ng pagkakawala ng dugo nito sa mukha, tila ba nakakita ng multo rason para magsalubong ang dalawang kilay ko. Napalatak pa ito sa hangin, habang hindi makapaniwalang nilang-iling sa kawalan. Ilang segundo lang nang tumangala ito at masuyong pinahid ang tumulong luha sa kanyang pisngi. Dahil doon ay mas nangunot ang noo ko. Anong mayroon? May problema ba? Are you fine, hot chicks? Dinig kong boses ni Zed na naroon sa likuran namin. Gaya ng dating Hattie na nakilala ko ay inirapan lamang nito si Zed. Yeah, I'm just. May gusto ka bang sabihin? Singit na ni Kuya Sean dahil pati ito ay naguguluhan na rin sa inaakto ni Hattie. Hanggang sa walang pasabing umiyak ito at niyakap ang lalaking nasa tabi niya. Ngayon ko lang napansin ang presensya, may buhat itong batang lalaki. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita, at mabilis na nilingon si Zed na nakaigting ang panga. Wala na ba sila ni Hattie? Hindi naman maipagkakailang anak yan ni Hattie, pero sinong ama? I mean, hindi ba yan kay Zed? Bakit ibang lalaki na ang kasama nito?
Ang chismosa ko. Larkin, dinig kong sambit ni Mama dahilan para sabay-sabay silang mapalingon sa katabi ko, na ngayon ay namamangharing pinagmamasdan ang kabuuan ni Hati. Hati Larkin. Tama ba hiha? Mas una kong napansin ang gulat na mukha ni Kuya Sean, lamikot ang dalawang mata nito. Para bang naguguluhan na sa nangyayari, kaya inabot ko ang balikat niya, at marahang tinanguan, pinapaabot na okay lang ang lahat. Si Mama naman ay humarap ngayon kay Kuya Sean. Christabel. I'm your Tita Maisha mom and your mother's sister. Ngumiti pa si Mama rito, featuring her beautiful green eyes. Doon ko lang na-realize, sobrang ganda pala talaga ni Mama. She has the Spanish look, dahil na rin sa hugis ng kanyang mukha. Hindi maipagkakailang maganda ito noong kapanahunan niya. Lumapit ito sa natutulalang si Kuya Sean, at walang sabi-sabing naniyakap ito. Gulat man ay sinuklian na rin iyon ni Kuya Sean kaya nakisama na ako sa kanilang pagyayakapan. Mahigpit kong niyakap ang dalawa at mariing napapikit. Hindi ko na malayang nakiyakap na rin pala si Hati, nang maramdaman ko ang kamay nito sa braso ko. Mabilis akong nagdilat upang lingunin ito, at nakitang nakangiti siya sa gawi ko. Sa ginawa niyang iyon ay umalpas ang masayang ngiti sa labi ko. So, the Maleficent is now gone. I'm Elena. Her. Mahinang usal ni Hati na hindi agad nag-sink in sa utak ko. I know hiha. I can see my sister to you, the whole package of you, sagot ni Mama nang kumawala sa yakapan namin. Unti-unti ay napangiti ako nang may matanto. How funny it was na yung babaeng nagmala Maleficent noon sa anak kong si Luna, turns out na pinsan ko pala. I am totally dumbfounded by this kind of revelations. Kuya Sean, anang Hati saka pamalakas na umiyak at yamakap sa bisig nito. Hati, si Kuya Sean na pinapatahan ito saka itinaas ang dalawang kamay sa ere, signs of surrender. I can't believe we're related. Sa sinabi niyang iyon ay walang pasabi na hinela ako ni Hati at mahigpit na niyapos. Masaya ko rin itong sinuklian ng yakap. Ang mga long-lost cousins ko. I'm now having a sister and brother. I can't believe this is happening. Matagal akong naghintay na sana ay may kapatid ako, but look at you guys, I got it now. Madamdaming pahayag ni Hati. Small world I guess. Hindi ko nga rin akalain na may ganito palang side ang babaeng to, she looks vulnerable and fragile. I'm just wondering, ano kayang nangyari sa kanila ni Zed? Yes, it's been a long time. Ang dami nang nagbago. Lumipas ang ilang minutong pagdadramahan namin sa harapan ng puting kabaong ni Don Julio, ay muling namutawi ang katahimikan sa paligid. Pakiramdaman ko nga rin ay sa paraang iyon, nag-reunite ang mga nawawalang tagapagmana ng pamilyang Chavez. Akalain mo nga't nagmistulang family reunion ito, sa pamamagitan ng pagkamatay ni Don Julio. Kung tutuusin pala ay ang laki ng naging tulong sa akin ng Rampage Society. Animoy blessings in disguise ito sa buhay ko. Dito ko muling nakita si Terrence, na nooy walang maalala kaya hindi niya ako nagawang hanapin. Samantala, ang naipon kong pera rito na nanggaling pa mismo kay Terrence, ay pinalipat ko na sa account ni Luna, dahil ginawan na namin ito ng junior savings account. Well, thanks to Rampage Society. Hindi ako ganoon nagtagal doon, pero sulit, still the best experience, na nooy hindi ko aakalaing mapapasok ko. Wala sa sariling napangiti ako sa mga alaalang naglalaro sa utak ko. It's been a month, ang totoo niyan ay hinihintay ko na lang ang panganganak ko. Malapit-lapit na rin kaya pareho kaming kinakabahan ni Terrence, kung kaya rin ay todo alalay siya sa akin, mas naging doble kong alagaan at suportahan niya ako. At oo nga rin pala, sa Rampage ko nakita si Hati na siyang pinsan ko pala sa side ni Mama. Naalala ko pa ang unang kita namin sa Demwartle, it was hilarious and memorable na naturingan pa siyang Maleficent ni Luna. Sa Rampage ko nakilala si Shamsi at ang so famous big butt nito, na kung hindi pa nawala si Luna, ay hindi ko rin malalaman na pinsan ko si Sean na siyang asawa na niya ngayon. Si Everleigh na kahit kailan, ay hindi ko malimutan ang pares ng kanyang mata, ang pagtulong at pagbuhat nito sa amin noong mga panahong lasing kami sa bar ng Demwartle. She's obviously one of a kind person. Si Kay naman na strong and independent woman ang datingan, and I actually admire her. Nakakatawang alalahanin lang iyong pag-abot niya sa akin ng bottled water,
When in fact ay hindi ko naman kailangan. Sa Demwartle ko silang lahat nakilala, at hindi ako nagsisisi na pumayag ako sa offer ni Franz noon sa akin. Kasi ngayon, parang iyon pa ang kumumplito sa buhay ko. Ang bilis lang ng panahon, kailan lang noong pinalayas ako ni Aling Bebang, but look at me now. Lila, pagtawag sa akin ni Terence, na hindi ko na malayang naroon na pala sa likuran ko. May anino ng isang ngisi ang naroon sa labi nito, so obviously kanina pa niya ako pinagmamasdan. Dahan-dahan ay tumayo ako mula sa pagkakaupo, at humarap sa kanya habang taas ang noo. How is it? Sambit ko sa kapaumikot para makita ni Terence ang suot kong gown. It's a long v-neck black dress na hapit sa katawan ko, mayroon pang mahabang slit sa kanang hita ko, dahilan para ma-expose iyon, at doon kaagad ang bagsak ng mata ni Terence. Unti-unti ay lumapit ito mula sa kinatatayuan ko, masaya ang naging ngiti nito sa akin, at humarap sa isang whole-body mirror na naroon sa loob ng kwarto namin. Ito na yung bahay na pinagawa niya. And I thank God for giving me Terence in my life. He's sweet, possessive and a hot dominant man. A total package, dapat lang nahuwag ng pakawalan pa. No words can describe how beautiful you are, Lila, bulong nito sa tainga ko na siyang nagpapitlag sa akin. Lakas naman, Mambola. Natawa na lamang ako rito at binalingan siya, mabilis kong ikanawit ang dalawang kamay sa leeg nito, habang nangingiting pinagmamasdan ang kabuuan niya. He's now wearing an all-black tuxedo magmula sa pants nito, tinarnuhan niya lang iyon ng white-collared polo and a red necktie. Ang buhok nitong pormado na mas lalong nagpabaliw sa akin. But one thing is for sure, aniya at saka pa tumigil bago ako hinalikan sa labi. I love you. Kagat ang labing isinandal ko ang ulo sa dibdib nito, para itago ang namumula kong pisngi. Kailan ba siya mag-asawa na pakiligin ako? Kasi ako, hinding-hindi ako mag-asawa. Let's go. Dinag kong turan niya na kaagad kong tinanguan. Hawak ang kamay kong lumabas kami ng kwarto, hanggang sa tuluyan na kaming makababa sa sala, roon ay nakita ko si Luna na handang-handa na sa kanyang mala fairy tale na dress. Nakatayo ito sa single couch, habang iminimwestre kay Mama ang suot niya. Mama, Papa, tili nito nang makita kami sa kapa na lumapit sa amin. Nakaupo si Mama sa pang-isahang sofa, habang si Risi naman ay abala sa laptop niyang nakalapag sa center table. Siya kasi ang naatasan kong makipag-cooperate sa coordinator ng kasal namin ni Terence. Sa December na iyon gaganapin, right after ng birthday ni Luna. Ilang buwan na lang din, at ngayon pa lang ay para na akong mahihimatay sa pinaghalong kaba at excitement. Grabe ano, ginawa mo na akong coordinator, ginawa mo pa akong babysitter, angle ni Risi kaya napahalakhak ako. Rason iyon upang lingunin namin ang katabi niyang crib, kung saan naroon nakahiga si Lauren, tahimik lang nitong nilalaro ang nakasabit na mga palamuti sa crib. Yes, ang bilis ng panahon ano. Hindi mo rin kasi mamamaliin ang oras kapag masaya ka. Ma, aalis na muna kami ah. Palem ko rito at masuyong hinalikan siya sa pisngi. Ingat kayo ha, si Luna, huwag niyong iwawala, aniya at tumawa pa. Dahil doon ay natawa rin si Risi at muli akong binalingan. Ingatan mo yang si Luna, maladora pa naman ang batang iyan. Bye Tita Rudy, si Luna na kumaway pa sa kanila. Nakakainis. Natatawang politok ni Risi. Paano at ayaw niyang tinatawag siyang Rudy ni Luna, pero itong bata na to ay pang-asar din. Sakay ng kotse ni Terence, ay tinungo namin ang Chad's Hotel na pagmamay-ari pala ng pamilya ni Hattie. Kung saan gaganapin ang bachelor's party for the Harrison Modeling Incorporation, a famous corporation when it comes to showbiz industries. Nang makarating sa venue, ay doon ko nakita ang ilang mga bigating business tycoon sa iba't ibang bansa. This is indeed a worldwide bachelor's night party. Wow! Nasambit ko ng tuluyan kaming makapasok sa loob. Hawak namin sa magkabilaang kamay si Luna, na kagaya ko ay namamangha rin. Hindi rin nagtagal nang binuhat siya ni Terence, dahil sa mga lobong nagkalat sa sahig. Dark and silver ang naging theme ng malawak na venue na iyon, dim lights ang nakapalibot na liwanag sa lugar, ngunit sapat na para makita ko ang engrandeng runway aisle made of glass na nasa gitna.
Hinawakan ko ang gilid ng long dress ko, upang bahagyang iangat dahil ang nilalakaran namin ngayon, ay puno ng mga white and silver balloons. Ang kamay ni Terence ngayon, ay masuyong nakahawak sa baywang ko bilang alalay, tahimik lang din itong nagmamasid sa paligid, at babati naman kapag may nakasalubong na kakilala. Lumapit kami sa pahabang lamesa na naroon nakatapat sa stage. Nauna kong pinaupo si Luna, at sumunod na rin ako na sinundan naman ni Terence. Nasa gilid ko lang buong magdamag si Terence kahit pa may tumatawag sa kanya, tatangguan lang nito yun, at mananatiling nakaupo sa tabi ko. Alam ko namang ayaw ako nitong pakawalan, marahil natatakot siya na sa dami ng tao roon, ay maiwala niya kami. Wala sa sariling natawa ako dahilan ng paglingon nito sa akin. Kasabay ng pagbuntong hininga ko, bakit ba ang gwapo niya sa paningin ko? What? Tumaas ang isang kilay nito, at hinaplos pa ang hita kong nakabalandre sa harapan niya. Naalala ko tuloy yung nangyari noon sa coffee shop, kung saan kausap namin si Don Julio at ang walang hiyang kamay nito na kung saan-saan na umabot. Sa alaalang iyon ay uminit ang pisngi ko, at dahil sa ilang ilaw na umiikot sa ere, ay napansin niya yata iyon, kaya ngumiti siya, ngiting may mukhang binabalak. Bago pa man tumaas ang kamay nito, ay mabilis ko na iyong pinigilan at tinampal ang braso niya. Huwag kang makulit, natatawa kong turan dito, dahil masyado akong nakikiliti sa haplos niya. Alam mo ba na hindi ako magsasawang lambingin ka ng paulit-ulit? Aniya at inilapit pa ang mukha sa tainga ko. Your body is my kind of addiction, it's addicting. Ginantihan ko na lamang ito ng halik sa pisngi upang magtigil na. Hindi rin nagtagal nang masilayan ko ang pagdating ni Everly, may kasama itong lalaki na hawak ang kanyang balikat, habang may kargang bata. Sa kabilang banda naman ay si Hati na kasama na naman iyong lalaki na una kong nakita sa lamay ni Don Julio, dala-dala pa rin ang bata sa bisig ng lalaki. Doon ko natanto na baka nga wala na sila ni Zed. And speaking of Zed, naroon din siya nakatabi ni Kuya Sean na bagong dating lang. Kasama nito si Shamsi at ang kambal nilang ubod ng kulit. Nang makita ang Tito Sean, ay mabilis na kumari pa si Luna palapit dito, hindi nagtagal nang nakilaro din ito sa kambal na sila Sunshine at Cloud. Hindi ko pa napapansin si Kay, balita ko kasi ay isang big time ang nabingwit nito, kaya expected kong dadalo yun dito. Ilang minuto rin ang lumipas, at ngayon nga ay patapos na ang MC para sa closing speech nito. Hanggang sa tumugtog ang isang kanta mula sa mga speakers na naroon. From the moment I met you, I just knew you'd be mine. You touched my hand, and I knew that this was gonna be our time. I don't ever wanna lose this feeling. I don't wanna spend a moment apart. Nakatayo na kami ngayon ni Terence sa gitnang bahagi, kung saan marami ring tao ang nakapalibot. Maya-maya pa nang masuyong hinela ni Terence ang katawan ko paarap sa kanya, at mahinang sumayaw sa salin ng kanta, dahilan para mapangiti ako at inilagay ang dalawang kamay sa balikat nito. 'Cause you bring out the best in me. Like no one else can do, that's why I'm by your side, and that's why I love you. The song says it all. He brings out the best in me. Every day that I'm here with you, I know that it feels right, so right, so right. And I've just got to be near you every day and every night. And you know that we belong together. It just had to be you and me. Hindi ko na alam kung ilang beses na ba akong nagpasalamat for giving Terence to me. For giving me the whole Terence Casimero, the one of a kind man I've ever met. Simula noon ay siya na talaga ang pinangarap kong makasama habang buhay, at hindi ako nagsisisi sa mga pangyayaring dumaan sa buhay namin. It made us stronger enough to hold on to each other's arm. 'Cause you bring out the best in me. Like no one else can do. That's why I'm by your side. And that's why I love you. Love has nothing to do with what you are expecting to get. Huminga ako ng malalim bago kinuha ang isang bagay na itinago ko sa bandang dibdib, at inilahad iyon sa harapan ni Terence. As a sign of my love, take this as my gift. Pahayag ko pa dahilan ng panlalaki ng dalawang mata nito. Nanginginig ang kamay niyang inabot iyon, at matagal na tinitigan, animoy isang bagay na nanggaling pa sa outer space, rason para bahagya akong matawa sa naging reaksyon niya. You're pregnant.
Bulalas nito habang hindi maalis ang tingin sa pregnancy test. Yes, again. Paano at tinutuo nga ni Terence, na kanya ako ng marami. Well, wala namang problema iyon sa akin. Masyado lang din kasing masarap magmahal ang isang Terence Casimero. I'm pregnant. And it's a baby boy Terence. You win, so we're gonna call him Lawrence. Nangingiti kong sambit kahit pa tumutulo na ang luha ko. With that, mahigpit niya akong niyapos, at doon ay naramdaman ko ang panginginig ng balikat niya. I love you with all of my heart, Lila. And it's only with what you are expecting to give, which is everything, everything. Terence Casimero point of view. 6 years ago when the car accident happened. It's one of the most painful battle whom I thought I couldn't survive. You okay now? How's the feeling? Bungad sa akin ng isang babae matapos nitong i-check ang dalawang mata ko, gamit ang maliit na flashlight. Sa narinig ay pinakiramdaman ko ang sarili, saka pamarahang iginalo ang mga daliri sa kamay. Mula sa puting kisame ay inilibot ko ang paningin sa paligid, only to realize that I am here in a hospital. Nasaan ako? Nang inag ang boses ko nang sa pagbuka ng bibig ko, kasabay nito ay ang pagkirot ng ulo ko. I screamed at the top of my lungs. Marahas ko yung hinawakan, tipong sa ganoong paraan ay matitigil ang pagsakit noon, ngunit sa bawat segundong lumilipas ay mas pulala ng pulala iyon. Mariin akong napapikit at makailang beses na sumigaw. Hindi nagtagal nang hawakan ako ng dalawang nurse sa magkabilaang kamay, dahil sa pagwawala. Ang kaninang doktor na tumingin sa akin, ay may in-inject sa balikat ko dahilan para unti-unti akong manghina at makatulog. Later on, months had passed. I actually don't know where I am. Tila isang sanggol na hindi alam ang gagawin, at kung saan ang patutunguhan, na-discharge na ako mula sa pagkakakonfine. Na-comatose pa ng ilang buwan at napag-alamang mayroong retrograde amnesia. Based on what Dr. Ortiz said, retrograde amnesia is a loss of memory access to events that occurred or information that was learned in the past. It is caused by an injury or the onset of a disease. Ang tanging natatandaan ko lang ay ang pangyayari, bago ang aksidente. Kung sino ako, sino ang magulang ko na ngayon ay wala na dahil sa nangyaring iyon, pati ang kaysa-isahan kong kapatid ay namatay din. Wala akong maalala kung sino ang mga kamag-anak ko, kaya wala akong malapitan ngayon. Halos mabaliw ako sa sariling pag-iisip, kung paano magsisimula sa ganitong klase ng lugar. Not until Zed appeared right next to me, he even asked me if I'm a beggar. Like what the? Do I look like one? Fortunately he seems quite good and the unexpected things he does, he brought me to their mansion and I could say, Zed and his family is indeed a blessings to me. Tinuring nila akong isa sa pamilya nila, at tinulungang makaahon sa buhay. Ginawa ko lahat para mapatunayang hindi sila nagkamali na kinupkup ako, para balang araw ay masaklian ko lahat ng kanilang kabaitan. 5 years later, here I am, owning the business world. I'm now the bachelor of all-time bulletin, a strong and a dominant man. They even call me Casimero Ignition of Motion, dahil na rin sa pangunguna ng kumpanya ko sa buong Pilipinas, ang Casimero Wine Industry. Doon din ay naglabasan ang mga kamag-anak ko, na hindi ko nakita at mahagilap noong mas kailangan ko sila. I just shrugged my shoulder, bahala sila sa buhay nila. Wala sa sariling napangiti ako sa mga natatamasa ko ngayon, pero may isang bagay ang kulang. Sa 5 taon na lumipas ay hindi ko na nagawang makipag-socialize sa ibang tao sa sobrang abala sa trabaho. I don't do flings kahit pa may mga ilang babae ang nagpaparamdam, ni hindi ko nga alam kung nagkaroon ba ako ng girlfriend bago ako maaksidente, at mawala ng alaala sa nakaraan. Sa sulsol ng katrabaho, ay napadpad ako sa maraming dating site. I even try Omegle, that, I've tried to fling and chat some women came from another countries, but failed, masyado silang agresibo at liberated. Napabuntong hininga ako, bago binuksan ang isa pang last resort ko, ang pinakahuling site na bibisitahin ko. Ewan ko, siguro dala na rin ng makamundong nararamdaman, ay pinasok ko ang Rampage Society, kung saan pera ang naging labanan. It was my first time seeing like this kind of site. Since may pera naman ako, ay sinubukan kong mag-log in. And there, mabilis na umikot ang oras,
at isang babae ngayon ang nanalo out of 10 woman. Malakas kong sigaw ng kumirot ang ulo ko sa nakitang picture ng babae. At sa kagustuhang malaman ang dahilan ng pagsakit ng ulo ko, I bid her worth of 5 million pesos. Hindi na ako makapaghintay na makilala siya, kaya sa gabing din iyon ay nakipagkita ako. You don't know me really ha? Ang kapal ng mukha mong magpakita ngayon, at umaktong hindi ako kilala. Panipik. Ang mga katagang iyon ang nagpaulit-ulit sa utak ko, hanggang kinabukasan kaya napagpasyahan kong pumunta kay Doc Ortiz para magpakonsulta, at alamin ang status ng utak ko, dahil para na akong mababaliw sa babaeng iyon. Nagkaroon ba ng flashback sa isip mo noong makita mo siya? Anong nangyari? Sumakit lang talaga ang ulo ko, Doc. Baka nga isa siya sa mga taong hindi mo maalala. Try to approach her, malay mo ay mas makakatulong pa siya sa'yo. And so I did. Ilang araw lang ang lumipas nang makipag-deal ako kay Madam X, ngayon nga ay kausap ko na ang isa sa mga staff niya, through phone, and I'm offering my 2 million just for a single date. Sa una ay naging harsh ako rito, cause really don't know who is she. Nakakadismaya lang din na may kakilala pala akong nagtatrabaho sa ganoong uri ng lugar. Sa ganda niya ay hindi naman mahirap na makipagrelasyon sa mga mayayamang lalaki, kung lubog man siya sa buhay, at hindi ko alam, na sa mga oras na yon, sarili ko pala ang tinutukoy ko. Bilang kabayaran, please, be my girlfriend. Pag-alok ko rito na sa totoo lang, ay gusto ko talaga siyang alisin sa ganoong klase ng trabaho. She doesn't deserve this, she deserves better. And she deserved me. Isa pa, may something talaga sa kanya. Lalo pa nang makaalis siya ng gabing iyon, tila isang slideshow na nag-pop out sa utak ko ang ilang imahe namin, na nasisiguro kung galing sa nakaraan. Nagdaan ang ilang araw, hindi ako mapakali, dahil hindi ko alam kung tinanggap ba niya ang offer ko. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na puntahan ito sa Demwartle. And there she is and her child. I was like, I am looking to a mirror while seeing her face. She literally looks like me. God, my child. Kamusta? May nadagdag ba sa alaala mo? Nag-aalalang tanong ni Zed, ngunit inilingan ko lamang ito. Pero ang totoo is a big yes, parang inisang bagsakan lahat sa utak ko ang mga pangyayari noon sa nakaraan ko, habang natutulog at wala pa akong malay sa hospital. Zed, I will not lie to you. Pero ang totoo ay nakakaalala na ako. Naalala ko na si Maisha, pahayag ko rito nang makaakyat kami sa floor niya. Iniwan ko muna panandalian sina Maisha at Luna sa penthouse ko, para makausap si Zed regarding sa kalagayan ko. Sa sinabi ko ay halos mabunggo ko ang likuran niya, nang biglaan itong huminto, at marahas na lumingon sa gawi ko. You what? Gulat na bulalas niya sa nanlalaking mata. My memories is now back. I am fully recovered by my amnesia. But please, don't tell it to anyone, especially to my Maisha. Mas pinili kong magsinungaling, naunahan ako ng takot ko, na baka kapag inamin ko ay iwan nila ako, lalo pat nalaman kong may anak kami ni Maisha, si Luna na naiwan ko noon sa Cagayan, sa kadahilang ayaw sa kanya ng pamilya ko. Pilit kaming pinaglalayo at sa murang edad, ay wala akong nagawa kung di sumama sa kanila paluwas ng Manila. Hindi ko lang matanggap noon na hindi ako nakapagpaalam sa kanya, dahil hindi ko alam na agad din kaming aalis. Akala ko ay okay na paunti-unti ay masasabi ko na sa kanya. Pero dahil sa maselan niyang pagbubuntis, pinili ko ulit magsinungaling para sa kapakanan niya, at ng batang dinadala nito. It was my lucky year indeed. And I am so glad na kahit sa pagtulog ko ay nakangiti ako. Sa pagsasama namin ni Lila, ay wala akong ibang ginawa, kundi pagtuunan ng pansin ang pinapagawa kong bahay sa nabili kong villa na sinunod ko sa pangalan ni Lila, after kong makipag-deal sa broker, at makuha lahat ng dokumento. Ganito na ba ako kabaliw sa kanya? Wala sa sariling natawa ako at nilang sa kawalan. Yeah right, baliw na nga ako sa kanya. Kaya wag lang may maglalakas ng loob talaga ang magtangkang agawin siya sa akin. Love has nothing to do with what you are expecting to get. And it's only with what you are expecting to give, which is everything, right? And now, look at me, marrying the girl I ever wanted. You may now kiss the bride, pahayag ni Father na nasa harapan namin, at masaya kaming pinapanood.
Ito na ang araw kung saan, masasabi kong akin na talaga si Lila. Our simple yet so memorable wedding day. Sa sinabi ng pari ay dahan-dahan kong nilingon si Lila sa tabi ko. With teary-eyed, I slowly lit her veil and I realized how lucky I am, that she married me wholeheartedly. I love you Lila so much, that, until my last breath. I will love you forever, sambit ko sa kamaso yung hinawakan ng kanyang pisngi. Hilam ng luha ang mga matang napatitig ito sa mukha ko, masaya akong ngumiti. The truth is, no words can explain how happy I am right now. I am blessed indeed. And I love you more Terence, so much that I don't want you to die. I don't wanna end our story. Cause I will always love you forever. Without any second, I claimed her lips. I kissed her, like her lips were air. That I needed to breathe. Cause really, I don't wanna die as our story may continue.